deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, in the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, in the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, in the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, in the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, in the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, in the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Katulad ng awit pagsamba na aming inawit sa iyo sa oras na to, ikaw ang Diyos na walang kaparis, Panginoon. Dakila ka, karapat dapat kang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Narito ang bawat isa sa amin ayon sa iyong utos, tipunin ng iyong mga kawan. Kaya naman sa oras na ito, narito ang bawat isa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakambata, Lord God. Narito ang bawat isa. Ariin mo ang buhay ng bawat isa sa aming Panginoon at tulungan mo ang bawat isa sa amin na makita ang kailiwanagan ng iyong buhay. Katulad ng aming awit kanina, shine, Jesus, shine, Lord God. Hayaan mo na makita naming maliwanag ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin. At ayon sa iyong utos, God is calling us, you are calling us to serve, Lord God. You are calling us to worship. You are calling us to praise you and worship you. And now we are here to do what you want us to do.
Salamat sa iyo at sa iyo lamang namin ibabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matamis sa pangalan naming Panginoong Yesu Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. You deserve, yes, Lord God, and the honor. Lift our hands, sing praise. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! We give you praise. You're worthy to be praised. Amen. God made man and gave him dominion. God gave man, made man, and gave him dominion. Nilikha ng Diyos ang tao. Tama ba? Nilikha ng Diyos ang mga lalaki, made man, and gave him dominion. At binigyan ang bawat isa sa atin ng kapangyarihan. Originally, may originally pa. Originally, nilikha ng Diyos ang tao. At ang taong ito ay lalaki o babae? Sino? Kaya mga babae, huwag kayong magseselo sa amin. Ang lalaki ang nilikha ng Diyos. Subalit, matapos niyang likhain ng lalaki, nakita niya nalulungkot ang lalaki. At ang lalaki binigyan niya ng kapamahalan, kapangyarihan, dominion. Subalit ang lalaki ay hindi nagkaroon ng kasiyahan. Lagi siyang malungkot. Kaya pag baba niya, kinukumusta niya ang kanyang nilikha, "Hello, man." Anong sagot ng man? Pagbaba niya, pinagmasdan niya, lagi niya sinasabi, "Hello, man." Sagot. Hello. Parang iisang lalaki dito. Parang iisang tao dito. "Hello, man." Hello, man.
Actually, iisa talaga siya nun eh. Kaya, nag-uusap sila, dama ng Panginoon ang kanyang kalungkutan. At tinitigan niya ang lalaki. Hello man. At talagang hindi masaya ang lalaki. Kaya naisip niya, bigyan siya ng katulong, at ang katulong na ito ay mula sa kanyang sariling, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking mga laman. Kaya kayong mga babae, nilikha kayo ng Panginoon dahil kailangan kayo ng mga lalaki. Pero ang lalaki nilikha ng Diyos hindi dahil sa inyo. Ang lalaki nilikha ng Diyos dahil kailangan ng Diyos ang mga lalaki. Amen? Huwag kayong masaselo sa amin. Nilikha ng Diyos ang mga lalaki dahil kailangan kami ng Diyos. At nilikha kayong mga babae dahil kailangan kayo ng mga lalaki. Kaya tutulungan ninyo kami ngayon. Tutulungan niyo kami ngayon na mamahala dahil ang Diyos nilikha tayong lahat, lalaki at babae, upang mamahala sa daigdig na ito. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Kaya, huwag kayong magtatampo. Talagang, una talaga, originally. Pero minsan, dahil sa kasalanan ito, dahil sa kasalanan ng isang tao, napahamak ang marami. Napahamak ang lahat. Dahil sa kasalanan ng isa, nagkasala ang lahat. At kailangan ngayon, kausapin ng Panginoon, hindi lalaki kundi babae. Kaya siya'y bumaba. Yung unang pagbaba ng anghel, ang kinausap, lalaki. Ama ni Juan. Amen? Tama ba? Subalit nang kausapin niya yung pangalawa, ulitin ko, unang kinausap, lalaki. Anong pangalan ng lalaki? Napipi. Nakaw, mababawian yata na 1,000. Anong pangalan ng lalaki? Naku, sino sumagot noon? Mabawi 1,000. After 2 weeks, nakalimutan na. Sino? Hayong napipi. Ay, nakapipi ng lahat. Ha? Hindi ko tinanong. Pero sinabi ko. Si Zacarias. Si Zacarias, kanya kinausap, at ang sabi ng anghel ng Panginoon, ang Diyos ay sumasayaw. Ako'y may dalang mabuting balita. Ang iyong asawa ay mabubuntis. At nabuntis ba ang kanyang asawa? Amen. At yun yung una. Ikalawa, after 6 months, muli siyang bumaba ang anghel na ito. Ang pangalan ng anghel ay Gabriel. At ang isinilang ay JJ. Sino ang isa? JJ. Sino ang isa? At ang ikalawa ay? Jesus. Very good. At nang bumaba, hindi na si Mary na ang binabaan, di ba? Amen ba? Kaya mahalaga na ngayon ng mga babae, hindi lang mga lalaki. Pinahalaga na ngayon ang mga babae. Bakit? Bakit naging mahalaga ang babae? Dati lalaki lang ang medyo masyadong mataas ang pagkilala. Pero
dito sa New Testament, napakahalaga ng babae. Sapagkat na kanyang kausapin si Mary, ang Panginoon ay sumasiyo, palad ka sa lahat ng mga babae. Sapagkat ikaw ay magsisilang ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel, na tatawaging tagapagligtas. Kaya dahil naman sa inyo, dahil sa amin, isinilang kayo. Amen? Ngayon, dahil sa mga babae naman, si Mary, dahil sa babaeng si Mary, ang mga lalaki naman ngayon ay nagkaroon ng kaligtasan, ng isilang ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Bawi na tayo ngayon. Bawi na tayo. Kasi dati sinisisi sa inyo Dati sinisisi sa inyo, bakit daw si Juan ay kumain ng pinagbabawal dahil daw sa ahas. Lumapit sa babae. Tapos, kay Adan. Kaya yan, damay-damay tayong lahat. Salamat na lang, ang Diyos ay laging may plano sa ating ikabubuti. At tayong lahat ay muling nagkaroon ng dominion. Everybody say dominion. Dominion. Nagkaroon tayong muli ng lakas ng loob. Nagkaroon tayong muli ng kapangyarihan na pamahalaan ang ating buhay at pamahalaan ang lahat ng ating mga tinatangkilik. Hallelujah! Glory to God! Nasa sa inyo ngayon kung paano kayo mamamahala sa inyong buhay, sa inyong mga anak, sa inyong mga ari-arian, nasa sa inyo ngayon. Hawak ninyo ang pagpapasya. Maring nagtatanong kayo, kalooban ba ng Diyos ang, sinasabi ng asawa ko, kalooban ba ng Diyos ang pag-iikapo? Anong sagot ng iglesia? Amen. Maraming nangangaral, hindi daw. Pero dito sa atin, ipinangangaral natin, iyan ay kalooban ng Diyos dahil nasusulat yan sa aklat ng Malakias chapter 3 verse 10 na ating sinasampalatayanan dahil tayo'y mananampalataya. We are all believers. We are all believers of Christ, believers of God. Jesus Christ and His Word are one. Iisa. Ang Diyos, ang Panginoon, at ang Kanyang salita ay iisa. Nasa aklat iyan ng one. At kung kayo'y maniniwala, kung kayo'y sasampalataya, pag-iinawahin kayo ng Diyos. Ang sagot ng iglesia ay, Amen. Bahala kayo. Pag kayo hindi guminhawa, nasa sa inyo yan. Minsan ako'y nangarap, sabi ko, Lord God, last week lang yan, gusto kong magkaroon ng ganito. Ang halaga nito ay 10,000. Kalain ninyo, no isang linggo, isang sobre, hindi ko alam kung kanino, ang laman, 10,000. Kaya nakuha ko yung halagang 10,000 na yun. Kung tatak ng t-shirt ay ganan, magiging maganda ang tatak ng t-shirt natin next year. Kung gusto niyo uminom, sa baso na mukha ninyo ang nakalagay, igagawa ko kayo ng baso na mukha ninyo ang nakalagay. Yun yung masin na binili ko. Worth 10,000. Kasi may baso ko, mukha ko talaga yung nakalagay. Binigay lang sa akin ng mga principal. Ngayon, pwede ko kayong bigyan na mukha ninyo ang nakalarawan. Mga Word of God, pwede natin ilagay doon. Kaya napakabuti ng Diyos. Ang ating mga pangarap, Kanyang pinagiging laman.
Purihin ang matututo tayo ngayong mamahala. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na mamahala. Tulungan niyo ako. Lahat kayo'y nilikha rito upang mamahala. At kung hindi natin kayang pamahalaan ng ating, hindi tayo pwedeng mamahala sa labas. Masakit ang ulo ko nung mga nakakaraang mga araw dahil sabi ko nga, nung bagong taon, paglabas ko puno sa labas, puno din dito. Dahil ang mga kabataan naglabasan na doon, inintindi na ang paputok. Nais itong sabihin, dahil yung ating mga kabataan, nagbabible study, minsan na nga sa labas. Nawawala ang aming kapamahalaan sa inyo. At dahil sa isa, pwedeng magkaroon tayo ng problema. Lalo't mga leaders, ang halaga nating lahat. Kaya sinimulan ko kayo sa unang ganong sistema, lalaki nung una, tapos naging babae, upang ipakita sa inyo. Napakahalaga ng role ng bawat isa sa atin. Napakahalaga ng role ng bawat isa sa atin. Kaya nung ating first week, last week, tayo na lang. Sapagkat masyado na nga tayong parang ganyan, punong-puno tayo ngayon. May mga bata pa sa labas. Pinagbabawal ko ang bata sa labas. Lalo na't naggagawain. Pamahalaan niyo yung mga anak. Hindi ko makakalimutan. Nandiyan ba si Clement? Clement. Nasa labas. Clement, pumasok. Pagtawag si Clement. Hindi ko alam ang istoryang ito. Hindi ko alam kung si Clement talaga yun. Nung araw, lagi kaming naggagawain sa bahay-bahay. Naggagawain kami. Na minsan, di ko alam kung si Clement ngayon, biglang nahulog ba sa batiya o kung ano man. Bata pa siya noon na siya ay, kang hindi si Clement ba yun? Ayun, si Clement, tumatango kang hinday. Habang kami naggagawain, ay yun nga, si Clement ay biglang natalong daw sa batiya o kung ano man, hindi ko na ma-recall. Pero yung ganyan eksena, yan ay pagtuturo sa ating lahat. Habang si Jesus ay nangangaral, habang kanyang ibinabalita ang mabuting balita, mula sa second floor, may nahulog. At dito ay pinakikita sa ating lahat na kinakailangan tayo ay marunong mamahala. Dominion na yan. Ang hirap naman, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi natin kaya pamahalaan. Awit chapter 8 verse 6. Basahin ang lahat. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Iyong pinagpagtataglay siya ng kapangyarihan sa mga gawa ng iyong mga kamay. Iyong inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Amen? Awit chapter 72 verse 8. Everybody read. Iyan.
72 verse 8 to 9. He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth. They that dwell in the wilderness shall bow before him, and his enemies shall lick the dust. God made man and gave him dominion. God is God's motivation for creating man. Dominion is the purpose of our creation. Dominion is the very reason and essence of why we are crafted. Dominion is the heart of man's fulfillment on earth. Dominion is the reflection of our purpose. Dominion is not what we do. Dominion is who we are. Dominion is spiritual government in human flesh. Dominion is our life. Dominion is having it the way it should be, manifesting it the way it should be. Dominion is not a promise, it is a reality. Dominion is the divine mandate to govern creation. Bakit ka nga ba nilikha? Bakit ka nga ba lumitaw sa daigdig na ito? Wala bang saysay? Wala bang dahilan? Basta ka lang ba nilikha ng Diyos? Meron. Kaya ka nilikha ng Diyos dahil naisip ng Diyos, ang laki naman ng daigdig na ito. Sino bang mamamahala dito? Ang laki ng daigdig na ito. Kilalang may mamahala dito. Kaya naisip ng Diyos, likhain ka dahil sa dominion. Dahil kailangan may mamamahala. Parang si Abraham. Ang sabi ni Abraham sa Panginoon, "Oh Lord God, binigyan mo ako ng malaking kayamanan. Ano namang mangyayari dito sa ibinigay mo sa akin? Kung ako'y walang anak, sinong magmamayari? Sinong mamamahala? Sinong makikinabang sa lahat ng ito na ibinigay mo sa akin?" Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, tumingin ka sa buhangin at bilangin mo. Tumingin ka sa langit, bilangin mong bituin. Ganan karami ang iyong magiging anak. At tayo ang ilan sa mga pangako ito ng Diyos kay Abraham. Nilikha tayong lahat ng Diyos upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapangyarihan at kapamahalan sa lahat ng ari-arian ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Ang sabi dito, it is not a promise. Hindi niya ito pangako. It is the reality. Iyan ang katotohanan. Nilikha ka ng Diyos upang ikaw ay mamahala. Binigyan ka ng kapangyarihan upang pamahalaan mo ang lahat ng bagay na iyong nakikita. Purihin natin. At sabi sa banal na kasulatan, kung hindi ka makapamamahala sa kaunti, paano ka naman pamamahalain ng Panginoon sa marami? Kaya kung nakahawa ka na ng milyon, ibig sabihin, napagtiwalaan ka na ng Panginoon ng milyon. At ang susunod na doon ay 10 million, 100 million, billion, yun. Kung ang napamamahala mo pala yung 100, at hindi mo na naalaala ang Panginoon sa 100, abi baka hindi ka bigyan ng Panginoon ng 1,000. Kasi sa 100 pa lamang, nalimutan mo ng Panginoon. Binigyan ka ng Panginoon 1,000. O, sige, 1,000.
Magkano ang tithe sa 1,000? 100. Ay, hindi mo na napamahalaan. Nang hinayang ka na kaagad, ay hindi ko alam kung patuloy ka pa rin ng Panginoon pagpapalain. Pero siyempre, kung ikaw ay mamumuhay ayon sa pangarap ng Diyos sa iyo, kung nais mong ikaw ay patuloy na magtagumpay, siyempre, bata ka pa nung una, ang bata lumalaki, ang bata nagkakaedad, nagkakagulang, dapat tayo ay may natututunan sa presensya ng Diyos. Dahil kung iyan ay ginagawa mo ng automatic, kung iyan ginagawa mo ng hindi napipilitan, kung iyan ginagawa mo ng kusang loob, yung term ko dati, automatic. Kusang loob mong ginagawa, kusang darating ang pagpapala sa iyong buhay! Yun nga, pag sinabing automatic, nangangarap ka pa lang, may katulong ka na, natutulong sa iyo upang ang iyong mga pangarap ay kanyang isagawa. Amen. Nagkasino na yan, kahit ilang aircon pa pwede nating ipalagay. Kaya lang, sa 3 aircon pa lang, giniginaw na kayo eh. Ay dagdagan pa ba natin? Nagsimula kaming maupo dito dahil gusto naming nadadaman ng nakakaupo dito. Balamig nga pala, nilagnat siya kinabukasan. Kaya binaba natin sa 20 yan. Pangarap mo pa lang, dahil kasama mo ang Diyos na nagbibigay ng kapangmahalaan at kapangyarihan, tutulungan ka na niya. Hindi pwedeng hindi niya isasagawa. At ang pinakauna ninyong dapat pamahalaan ay ang inyong mga anak. Train them in the way you want them to go, to be, at sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi sila mapapahamak. Ang hirap, ang ating mga anak, hindi sanay sa presensya ng Diyos. Anong magiging future nila? Dahil si Atang, Methodist ang Atang noong araw, silang mag-asawa, ang kanyang mga anak, laging nakaupo ang kalapit nila, lahat ng kanyang 3 anak, pastor silang lahat. Ibig sabihin, dahil pinalakan mo sa presensya ng Diyos, hahanapin niyan ay presensya ng Diyos. Mamimiss niya ng presensya ng Diyos sa panahon na sila ay nagkakaroon ng problema. Kaya, ang target ng kaaway, kayo kasi yung bunga ng aming katawan. Yung mga anak natin, sila ay bunga ng ating mga katawan ito. At sila ang ipinangako ng Diyos na mamamahala sa mga biyaya at pagpapala na ating tinanggap sa Panginoon. At kailangan sila ay maturuan. Amen? E tinangan ninyo itong batang ito, oh. Nandito sa presensya ng Diyos. Tahimik, kalapit pa ng natuturuan. Kaya yung mga estudyante ng elementary nasa labas pa, hindi tama. Turuan natin sila. Kung nais ninyo na sila man ay mamahala sa kanilang buhay, turuan natin sila na mag-stay sa presensya ng Panginoon. Hallelujah.
Itong mga kabataan ito, lalo na kayo, kailangan kayo ay maturuan din na hindi parito. Nabanggit yan na Sister Sonia nung Friday. Kasi, ang sarap kasi ng salita ng Diyos. Marami tayong matututunan sa salita ng Diyos. Uulitin ko yung tanong na sinagot ko kanina. Kalooban ba ng Panginoon ng tithes and offerings? Ang sagot ng Iglesia? Amen. Dahil believers kayo, mananampalataya kayo, maniwala kayo sa salita ng Diyos, at ang bunga, doon tayo. At ang bunga ng pagsunod ay buhay, kasaganaan ng buhay. Amen. Kalooban ba ng Diyos ang sumamba sa Diyos-Diyosan? Pero yun, sa Quiapo, nagbabatak at ang lubid na nakatali, nagkakampuputol sa kababatak sa Diyos-Diyos ang kanilang sinasamba. Kamangmangan ang kanilang ginagawa. Subalit, hindi nila alam yan. Why? Hindi sinasabi ng mga leader ng church na hindi sa lubid. Pagkaroon nakahawak sila sa lubid, ay sila'y pinagpapala. Nakakatuwa. Pagkaroon nakakakita ng sugat at dugo, sila'y pinagpapala. Hindi ganun yun. Basahin ninyo sa aklat ng Exodus chapter 20 kung ano ang sumpa sa sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tinuturuan namin kayo ng salita ng Diyos upang tayong lahat ay matuto. Amen? Amen. Gusto ko may nagtatanong, baka mayroon kayong tanong. Baka may nais kayong malaman. May langit ba? Pagkamatay ba nating lahat, tayo ay mabubuhay? Sagot? Amen. Nasabi mo na ba sa tatay mo? Pag namatay ka, mabubuhay ka muli? Hindi pa. Baka po ako'y suntukin ng tatay ko. Kalooban ba ng Diyos na matapos ang kamatayan, muling mabuhay? Amen. Ang Panginoong Hesus mismo ang kauna-unahan, ang panganay na nakaranas mula sa kamatayan ay mabuhay. Saan yan makikita? Sa aklat ng Juan, basahin ninyo. Chapter 14, maliwanag na sinasabi doon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by Him. At sinasabi doon, nais ng Panginoon kung saan siya dumuro, ay magsidoon din naman tayo. Nasaan ang Panginoon sa ngayon? Nandoon. Ipinaghahanda tayo ng mga tahanan. Ayan. Sino ang ipinaghahanda ng Diyos ng tahanan? Taas ang kamay. Maliligtas kayo. Si Satanas din, naghahanda ng tahanan. Siyempre, ang pangako rin ni Satanas, magandang buhay. Walang kamalay-malay ang tao na naglilingkod sa kanya. Ang bahay na kanyang ginagawa ay hurno, litsunan, impyerno, nag-aapoy, naglalagablab na apoy ang sasalubong sa kanila. Walang kamalay-malay ang tao na sa kanilang ginagawa, ang dulo nito ay kapahamakan. There is a way that seems right unto man, but the end thereof is death. Iyan ang impyerno. At hindi tayo para doon. Tayong lahat ay para sa
Panginoon, dahil tayong lahat ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At kayo ay ginagawa ng Diyos ng mga tahanan. May malaki, may maliit. Anong nais nyo? Malaki o maliit? Magbibigay ka ng malaki para igawa ka ng malaking tahanan. Pag maliit ang binibigay mo, baka posporo lang ang laki ng iyong maging tahanan. Magbibigay ka ng malaki. Malaking oras, di lang pera. Kayo naman laging pera eh. Malaking oras sa Diyos. Ayan. Malaking hakbang sa pananampalataya. Talagang you will dedicate your life unto God. Na hindi laging natitisod. Ayan. Kasi minsan, mambabaw naman ang Kristiyano. Hindi lang nabati, natisod na. Oh, bakit ka, bakit ka, di ba dati simba ka ng simba sa Maranatha? Ay, bakit ka lumabas sa presensya ng Diyos? Oh, yung sinasabi ng mga dahilan. Kasi doon, kanya-kanya na ng katuwiran. Dito tayo tinuturuan na mamahala, nare-review kung minsan dahil hindi marunong mamahala. Amen? Tinuturuan tayong mamahala. Ay naku, hindi na ako sumimba. Bakit? Bang ingay daw ng aking mga anak. Hindi din ako nagsimba. Ayan. Ipinagmaigi pa ang kanyang hindi pagsimba. Ay, hindi na ako nagsimba. Bakit? Kasi nare-review ako. Bakit nga? 20 pesos daw lagi ang aking offering. Pero wala naman akong nire-review dito na 20 pesos lang ang offering, di ba? Wala. Mabait nga ako eh. Hindi ko kayo nire-review eh. Ang binabanggit ko ay yung mga namamahala na. Biruin mo, pagbubukas ng taon, parang 3 na yung nagdala ng 10,000. 3. Kagabi, tapos na yung isang linggo, mayroon pang isang linggo pa. Eh dahil ginagawa ninyo yan, ay tingnan naman ninyo ang itsura ng ating church. Hindi ko naman ibinubulsa ako yung mga hindi ko naman binabalik natin sa Panginoon. Patuloy nating ibinabalik sa Panginoon upang tayong lahat magsiginhawa ang buhay. Dominion is not a church concept. It is a partnership with God to manage creation. We are partnering our life to God. Ano? Hindi konsepto ng church. Laging isinasabi natin dito, konsepto ng Diyos. Ikinukunik natin lahat ng ating pagbibigay sa Panginoon. Dominion is still worship in authority. It is still worship in authority. At ang authority na ating sinasabi ay authority ng gagaling sa Diyos. Kung may binabanggit dito, hindi yun sa aking sarili. May pinaghuhugutan ako. Hindi ko kwento. Ito'y kwento ng Panginoon. Kwento ng pagmamahal at pagmamalasakit sa tao. Na bagaman tayo nagkasala, may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dominion is our birthright. It is not a bonus. It is our heritage. It is our habitat. It is where we are domiciled. It is our reality. We are crafted for it.
That is what sponsors our creation. Napakaliwanag nito. Sa Genesis chapter 1 verse 26, pakipakita Michelle. Everybody read. Ang totoo niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Lahat na inyong nakikita, nilikha yan lahat ng Diyos. At wala kang mamahala. Kaya kayo'y nilikha, kaya tayo nilalang niya para tayo'y mamahala. At ang katunayan sa pamamahalang yan, ang nilikha ng Diyos ang nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng hayop, sa lahat ng mga umuusad, sa lahat ng mga lumilipad, lahat na naging pangalan ay perfect. Hindi naman Diyos ang nagpangalan ng uwak, kalapati, aso, ahas. Ang nagpangalan niyan ay mismong ang kanyang nilikha, ang tao. Kaya nga mga kapatid, tayo'y nilikha para sa bagay na yan. Tingnan nyo, lahat ng mga yan, aircon, electric pan, hindi naman Diyos ang nagpangalan niyan. Ang nagpangalan niyan ay tao. Binibigyan ng Diyos ng karunungan ang tao upang ating gamitin sa pamamahala. Amen. Hindi naman Diyos ang nagpangalan kay Rachel eh. Ang nagpangalan sa kanya, yung kanyang mga magulang. Dahil nasa kanila ang kapamahalaan sa kanila. Amen. Amen ba? Amen. Ang tanging contribution ng Diyos, binibigyan tayo ng karunungan. Binibigyan tayo ng kapangyarihan. Siya yung nagbibigay. At tayo naman ating pinamamahalaan. Hanggang sa mga course, hindi naman Diyos ang nag-isip na iyan ay maging mga kung ano man sila ngayon. Mismong magulang ang gumabay sa kanila upang maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Dominion is to have success as a lifestyle. Dominion is a living a life that cannot be ignored. Dominion is to disappoint negative levels. Iyang mga kapangyarihang iyan ay binigay sa atin ng Diyos. Magdudulot yan sa atin ng isang success na buhay. Amen. Si JL, gusto niyang mag-abroad. Siya, binigyan siya ng karunungan ng Diyos. Kung gusto niya sa Amerika, pwede naman. Diba? Papasyahan niya yan. Huwag naman sana pagdating sa Amerika, ibalik mo na po ako, Panginoon, sa Pilipinas. Kaya dadalangin kayo. Dadalangin kayo. Panginoon, gusto kong ganito. Manalangin ka. At Panginoon, pagdating ko doon, samahan mo ako. I don't know what name they labeled with you. They call you barren, they call you sick, they call you poor, they call you tormented, they call you harassed. When God gives you dominion, you disappoint those evil label. Pag binigyan ka ng Diyos ng kapamahalan, kapangyarihan, magiging maganda ang level ng tao sa iyo. Ha? Tatawagin kang pinagpala ng Panginoon. Hindi ka tatawagin sumpa, may sakit, pilay, bulag, mga ganun ang pantawag ng kaaway. Pero pag binigyan ka ng Diyos ng kapamahalaan,
Ano ba yung barren? Tuyo. Ano? Tuyo. Bao. Papangalanan ka ng ganoon. Pero siyempre, dumalangin tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang magiging tulong natin upang huwag tayong mabigyan ng mga ganyang katawagan. Amen? May himala pa ba? Ang sagot ng iglesia? Amen. Naniniwala pa ba kayo sa himala? Amen. Believers nga kasi kayo eh. Tandaan ninyo, mananampalataya kayo. Pag sinabi ng Panginoon na ako ay Diyos ng himala, maniwala kayo. At kapag kayo'y naniwala, papangyayarihin niyan ng Diyos sa inyo. Ang sagot ng iglesia ay, Amen! Oy, pag hindi kayo naniwala, bahala kayo. Ang Diyos ay napakabuting Diyos. Amen! Amen! Kaya patuloy tayong dumalangin sa Kanya. Why? I will repeat. When God gives you dominion, you disappoint those evil label in your life. Whether you like it or not, because you came here today, your destiny is already implicated. You are living here as a man and woman of dominion. Dahil andito kayo ngayon at ipinangangaral ang kapangyarihan at kapamahalaan, lalabas kayo sa church nito na lalaki at babae ng kapamahalaan. Dahil kayo'y naniniwala, dahil kayo'y mananampalataya, at ang pangako ng Diyos ay para sa inyo na itinuturo niya sa oras na ito ang kapangyarihan at kapamahalaan sa inyong buhay, at kayo'y sumampalataya, kayo'y naniwala, lalabas kayo dito na babae at lalaki ng kapamahalaan. Pinauulit-ulit ko dahil ayaw ko na hindi ninyo marinig ang sinasabi ng Panginoon. Kaya inuulit-ulit ko dahil kayo'y nandito. Dahil kayo'y naniniwala sa Diyos. Dahil kayo'y sumasampalataya sa Kanyang mga salita. At ang Kanyang salita ngayon ay tungkol sa kapangyarihan at kapamahalaan. Ito itinuturo sa iglesia at kayo'y mananampalataya, kayo'y mga naniniwala. Kaya sa oras nito, aking idinideklara, ang bawat isa sa inyong lalaki at babae ay lalabas mamaya sa church na ito bilang lalaki at babae ng kapamahalaan. You will rule. You will reign. Rulership is the backbone of dominion. And in rulership, you communicate the laws of God to creation with a higher intensity and momentum. Dominion assists us to bring the government of God on the lives of people. We are created, we are crafted for dominion. Masasabi mo sa bagyo, tumigil ka muna dyan. May gawain kami sa lugar na yon. Huwag ka munang daraan. Manatili ka muna sa lugar na yan. At matapos namin magawa ang kalooban ng Diyos, saka ka umiksena. At mangyayari yun. Makukumand mo sa panalangin kanina
nagkumand siya. Lagnat at sipon, lumayas ka. At kung ikaw ay lalaki at babae ng kapamahalaan, ito'y papangyayariin ng Diyos sa iyong buhay. Pero ang dominion na ito ay may katumbas na responsibility. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang iyong sarili, ay hindi mo rin naman masasabi sa Kanya na lumayas ka. Dahil sasabihin sa iyo, ikaw nga, walang preno ang dila. Ikaw nga, wala kang, hindi mo kayang pamahalaan ng iyong buhay. Ako pa ang iyong uutusan. So ang dominion, ito'y unti-unting ipinagkakaloob ng Diyos. Kinakailangan muna ipakita mo sa Diyos na kaya mong kontrolin ang iyong dila. Kaya mong kontrolin ang mga bagay-bagay na nasa iyong kapaligiran. Dominion is a capacity to determine outcomes and not reaction. 2 Timothy chapter 1 verse 7, paki-plus. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Dominion is a power and sound mind equals dominion. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Sino ang mga duwag? Hindi yan ang binigay ng Diyos sa atin. Kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kahusayan ng pag-iisip, sound mind. Kaya ang mga talagang nagmamahal sa Diyos, hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot. Dahil sa dominion na ito, sa kapamahalang ito na ibinibigay ng Diyos. Sabi nga dyan, dominion is not to control people. Ayan. Hindi namin kayo kinokontrol. Dominion is about service. Sa prayer ko kanina, na-pray ko yung ating awit na inaawit. God is calling you to serve. God is calling you to worship. God is calling you to praise. Kung ako may nire-request na pamahalaan niyo yung mga anak, nais ko kasi sila'y maglingkod sa Panginoon. Tayong lahat ay maglingkod sa Panginoon. Sila'y tinatawag ng Diyos. Ikaw, personally, tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Dumito ka. Maglingkod ka sa Panginoon. Si Satanas tumatawag din. Amen. Dumito ka. Ang mga kaklase mo sa sugal ay naghihintay sa iyo. Miss na miss ka na nila. At ikaw naman mag-aak. Magdi-design ka. Ay, teka. Miss na rin naman ako nila. Saan ka pupunta? Sa sugalan o dito sa church? Hindi ka kinokontrol ng pastor. No! Kahit anong salitang salitain ko, kayo pa rin ang magpapasya. Sinasalita ko ang salita ng Diyos. Miss na kayo ng Panginoon. Amen? At sa panalangin ni Sister Maura, ang sabi niya, iniwan namin ang lahat. At ang sagot ng Panginoon sa kanya ito, lahat na nag-iwan ng asawa. Sinong wala rito mga asawa? Taas ang kamay. Magtapat na kayo. Yung mga walang asawa, taas ang kamay. Si Sister Mary natawa. Lahat na nag-iwan ng asawa, ng anak, ng ama at ina, ay tatanggap
ng higit sa kanilang mga iniwan. Hindi pwede na hindi kayo gagantimpalaan ng Panginoon. Hallelujah! Bakit sila naiwan? Ayaw silang pailalim sa pamamahala ng Diyos. Inaanyayahan niyo siya, ayaw silang pailalim sa inyo. Na ang ibig sabihin, hindi nyo mai-apply ang salita ng Diyos sa kanila. Ano inyong gagawin? Hihingi kayo ng karunungan. Iba't iba ang ibibigay sa inyong karunungan. Ano kaya? Takutin ko kaya si Amek, sabi ni Winnie. Ay sige, magsugal ka na magsugal. Diretso ka sa impyerno. Ganyan kaya ang paraan na gagawin ko? O hihimas-himasing ko siya? Sumamba ka na, kapatid. Pag matanda na, badali ng takutin na, naku, mamamatay ka na. Sige, malapit ka na. Iisang pirma na. Kailangan mo nang maglingkod sa Panginoon. Ay hindi pa rin. Hanggang sa mamatay, pagmulan, litsunan ang napuntahan. Sapagkat ang pamamahala ay para sa mga tao, lalaki at babae, na nais mapamahalaan. Submission ng tao doon. Nasa sa akin kung ako'y magsasubmit sa Diyos. Nasa sa akin kung ako'y magsasubmit sa salita ng Diyos. Nasa sa akin kung ako'y magsasubmit sa aking asawa. Pero, kayo ang magdadala ng mabuting balita sa kanila. Salamat, may pagkakataon na may gagamitin ng Diyos. But most of the time, dahil nasa inyo ang salita, kayo magsasalita, kayo magdadala ng mabuting balita, hindi para sila takutin. Sasabihin mo sa iyong tatay, tatay, may buhay na walang hanggan. Naniniwala ka ba doon? Hindi, siyempre. Kailangan kang magkwento sa Kanya. Kailangan mo ng kailangan. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Humingi ka ng karunungan sa Diyos. Totoo kayang lilindol ng malakas? Ano kaya sinasabi sa Biblia na sinasabi doon? Sasabihin ng tao, cover me! Cover me! Takluban mo ako! Ano kaya yung dalangin ngayon? Ang sabi ng isang pastor, kaya daw pala sa ibang bansa ay naghuhukay ng mga taguan sa ilalim ng lupa. Yung pala yung nakalagay na, cover me, takluban mo ako laban sa aking mga kaaway. Nagtutumago sila. Nakalagay pala yun sa Biblia. Hindi nila alam. Pagdating ng Panginoon, walang bato mananatili sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ng building magbabagsakan. Ayan. Walang bato sa ibabaw ng kapwa bato ay mananatili. Kaya ipangaral ninyo yun sa inyong mga naiiwan. Hindi para takutin sila, kundi para ipangaral ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Lahat ng pangit na mangyayari, may magandang pangyayaring katumbas ang lahat ng mga iyan. Purihin natin ang Panginoon. Anong pinakapangit na pwedeng maranasan ng tao? Kamatayan. At dyan sa pinakapangit na yan, na karanasan at magiging karanasan ng tao, may katapatiyang mabuting balita ng Panginoon. Bagaman ikaw ay mamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Hallelujah!
kahit yung mga nagkasala, kahit yung mga nagsitalikod, kahit yung mga gumagawa ng masasama, mabuting balita pa rin, sila rin ay mabubuhay. Yung nga lang, saan? Sa impyerno. Gusto niyo ba mapunta sa impyerno? Pastor po ng Bumbong Maranatha Church na nanako. Amen! Gusto mo mapunta sa impyerno? Siyempre, hindi. Nakalagay yan sa banal na kasulatan. Kaya ito ipinangangaral. Tayo ang magpapasya. Kanino tayo paiilalim? Kaninong kapamahalan tayo paiilalim? Pailalim tayo sa kapamahalaan ng Panginoon at ang dulot nito ay buhay na walang hanggan. So, fear no. Huwag kang matakot. Kundi bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan ng pag-iisip. Ituloy natin. Mateo 12:28. Pakibasa ng lahat. Pwede pala yun, ano? Sa Mateo 12:28, pwede pala yun. Kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pwede pala yun. Pag pinapangyari na pala yun ng Panginoon sa inyo, nasa inyo na ang kaharian ng Diyos. I-try ninyo. Subukan ninyo. Subukan ninyo. Sabi sa amin ng Lunes, hoy, mga prayer warrior, magbago na kayo. Bagong taon, 2026. Huwag na kayong kalatulog dyan. Ayan. Mga kalatulog daw. Kung hindi nyo kayang pamahalaan ang inyong mga antok, paano kayo magpapalaya sa masasamang espiritu? Oo nga naman. Sarili ko nga lang. Naalala ko tuloy itong batang ito. Ikaw, wala nang iba. Alam naman natin ang mga bata, talagang mga antukin na lalo mga cellphone ng cellphone, nakatayo na sa mababang bagsak. Nawala ang kanyang antok. Nawala ang kanyang antok. Sa sisipag nila, mga batang-bata pa naglilingkod na sa Panginoon. Nagbibigay ng buhay. Hindi nga natin alam kung may pera sila o wala. Pero sunod lang sila ng sunod. Pinamamahalaan nila ang kanilang mga buhay. Nagpapakaligaya sila sa Panginoon. Pero kung minsan, inaabot din naman ng antok. Dahil kung matapos doon, 12:00 ng ating gabi, naantok din. Kahit kami. Ang sinasabi lang sa atin, kung antok nga lang ninyo, di kaya nyo pamahalaan. Magpalayas pa kayo ng mga demonyo. Kasi sa banal na kasulatan, mayroon ng review. Pinalalaya sa masamang espiritu. Ang sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Juan. Kilala ko si Pedro. Ikaw, sino ka? Yun ang nakatatakot. Kaya talagang tayo'y tinuturuan na magpadisiplina sa salita ng Diyos. May naririnig nga kami, mga humahayop. Mga humahayop. May nasa lubong, luko-luko, may dalang panghataw, pinangangaralan. Ay, hindi mo pangaralan, hindi mo paalis mo sa mga espiritu. Alam niyo ang ginawa nung nangangaral? Lumuhod! Naku po! Lumuhod sa dyablo. Kaya talagang tinuturuan tayong lahat. Tinuturuan tayong lahat na kung gusto natin ng kapangyarihan at kapamahalaan, tayo muna ay pasasakop, paiilalim sa salita ng Diyos. Sapagkat kapag ginawa natin ito, lahat ng bagay ay inyong pamamahalan. Sasabihin niyo sa bundok ng problema,
lumayas ka at ang mundo ng problema ay mapapasumpa sa dagat. Kaya tayo may mga kapatid na nangangaral, may kuba, ipinanalangin, hinawakan ng likod, maunat ka, at ang kuba ay naunat. Talagang makikita natin. Bulag, idinalangin, mayos ang mata mo, umayos ang mata. Kay Benny makikita ninyo ang mga himala na nangyayari sa krusada. At lahat ng iyan gusto nating mangyayari. Hindi lang sa krusada, lalo na dito. Masarap yun. Nung una-una pa lang kami dun sa bahay namin, may kapatid, ilan lang naman kami doon. May 3 doong hindi magkaanak. Hindi ko lang kung natatandaan pa nila yun eh. At in-exercise natin ang dominion na ito. At idinalaman natin yung 3 babae ngayon. Taas nga ang kamay ng 3. Bagamat kilala ko pa, gusto kong umamin kayo. Taas ang kamay! Tumayo! Magugulat kayo sa isa. Tayo! Marjo, tumayo ka. Kasali ka dun sa 3 ngayon. Ayan. Sabi ko, magugulat kayo sa isa. Ayan. Yung 3 ngayon, hindi sila magkaanak-anak. Ang unang nagbuntis ay si Rosalie. Pagkabuntis niya, pagka 5 buwan ba yun o 6 na buwan, ilan? 5 buwan, going to 6 months. Akalain mo, sinakal pa ng kaaway yung sanggol sa loob ng kanya, sinapupunan. Habol-habol ni Satanas, ayaw ipasilang, namatay. Ay di panibago na naman pakikipagbaka. Hanggang lumabas na si J. Rose. Ayan. Si Joey pala muna. Si Joey. Ayan. Si Cheche, noon. Kala niyo ba nakukuha yan ng ano? Hindi. Minsan sa panalangin. Maaari may nanloloko dyan. Gawin niyo lahat ng step. Pag hindi kalooban ng Diyos, sinasabi ko sa inyo. Kaya si Cheche naman, ang naging bunga ay si Paul. Ayan. Si Marjo, ang naging bunga ay aso. Ay, yung kalapit ng aso. Kasi umalis ang kanyang asawa. Ay pag nagbuntis siya, ay malaking problema yun. Ano? Pag nagbuntis siya at walang asawa, Pero pag aso naging okay lang yan. Ano ang ibig sabihin? Ano ang tinutumbok ng inyong lingkod? Hindi lang sa krusada nangyayari ang mga himala ng pagpapagaling, ang mga himalang ganan. Iyan ay pwedeng mangyayari sa ating pagtitipon-tipon sa lugar na ito. Kung tayo'y sasampalataya, kung tayo'y maniniwala, walang bagay na imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay may pangyayari sa Kanyang sumasampalataya. Amen! Sa Daniel chapter 6, yun na ba? Sa 1 King chapter 17 verse 1, chapter 1 verse 7, tama? 1 King, unang hari, 17 verse 1. Everybody read. Ano ibig sabihin yan? Who has of the inhabitants of Gilead said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Ano ibig sabihin yan? Ayon sa salita ng Diyos, Kanyang papangyayarihin
Pag sinabi ng lalaki ng Diyos, buong taon ito ay hindi uulan, ay hindi talaga uulan. Buong taon ito ay magiging tag-ulan, magiging tag-ulan. Ganon kakapangyarihan ng mga propeta noong araw. Ang mga lalaki babae ng Diyos nagsasalita ng may kapangyarihan, may kapamahalaan. Amen? Hosea chapter 10 verse 12. Pakibasa ng lahat. Matindi ito. Sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 12 ay sinabi ng lalaki ng Diyos, araw, stay there. Tumigil ka. Buwan, tumigil ka. At dahil si lalaki ng Diyos, maniwala kayo, ang araw ay sumunod, ang araw ay tumigil, ang buwan ay tumigil. Ganon kakapangyarihan ang mga lalaki at babae ng Diyos ng kapamahalaan. Iyan ang sinasabi ko sa inyo kanina, na nang sabihin ng Pastor Boy, kasama si Nanitan, mga nanay Orion o nagkukrusade, saan ba yun nita? Na nang humangin ang batiya ay nasa may mesang malaki. Kasama ba kang stay doon? Hindi. Sa Bicol may mesang malaki nagkagayat ng patatas. Hindi naman nila alam na may bagyo nun eh. Kasi may narinig ang Pastor Boy na salita, papayag ka ba? Ayan. Papayag ka ba na mapahamak ang lugar na yan? Wala siyang narinig pa noon, nakikipaghanapan pa lang siya sa Panginoon. Panginoon, anong ibig mong sabihin? Papayag ka ba? Hindi ako pumapayag! Kaya pumunta sila doon sa lugar ng Bicol. At nandun na sila, nakita niya ang isang batiyang punong-puno ng patatas na ginaya nang humangin ay umigsa. At narinig nilang may bagyong paparating. At doon sila dumanangin. At ang sinabi ng Pastor Boy, hindi ako pumapayag ng bayang ito'y mapahamak. Bagyo, lumihis ka. At ang bagyo ay lumihis. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ngayon, naririnig yung mga baka sa Cebu na napakaraing nangamatay. Talaga namang posible yun. Kaya salamat, may mga lalaki at babae ng Diyos na nakakarinig ng kanyang mga salita na pag sila'y lumakad sa pananampalataya, nakikita nila yung pala, may plano pala ang Diyos. Amen? Kaya tumigil ang araw? Kaya tumigil ang buwan? Kaya tumigil ang bagyo? Believers kasi kayo. Kayo ay mananampalataya. Pero sa iba, ay hindi. Kasi hindi sila sumasampalataya. At kitang-kita ito ng ating mga kabataang ito. Yung huling krusada. May bagyo. Sila Sister Maureen basang-basa. May bagyo. Pero, dahil may schedule ang Diyos, ang bagyo, pansamantalang tumigil, nawala ng bisa, nawala ng kapangyarihan. Why? Mas makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Nasa banal na kasulatan niyan. Ano ba ang pwede? Daniel chapter 6 verse 22. Pakibasa ng lahat.
natrap. Dahil siya sumasamba sa Diyos. May mga sipsip. Isinumbong siya. At nakita nilalabag ng Daniel na ito ang kautusan ng hari. At dahil nilalabag niya ang kautusan ng hari, sapagkat ang batas ay nasusulat, sino mang sumamba ay iuhulog sa lion's den, sa kulungan ng leon, ay banlalaki ng leon. Pag inihulog ka doon, patay ka. Baka kahit buto mo ay maubos sa dami ng leon na nakakulong doon sa kulungan ng mga leon. Dahil ginawa ni Daniel ang nararapat gawin, sinamba niya ang Panginoon hanggang sa kulungan ng mga leon. Siya'y nagsugo ng mga anghel, hinawakan ng mga bibig ng leon. Si Daniel nag-stay sa kulungan ng mga leon, at nang pagmasdan ng hari, pinakuha, walang galos ang Daniel na ito, sapagkat ang mga leon ay napasailalim sa salita ng Diyos, at ang mga anghel ay pinagsasarahan ang kanilang mga bibig. Purihin natin. O King, have I done no harm by the spirit of dominion? Daniel tamed the tempting lions. Lions were helpless in the hand of a man who carried the spirit of dominion. A man turned fire to coolness by the spirit of dominion. I don't know who will kill you by the spirit of dominion. After today, you are living here with the spirit of dominion. Maya-maya, sa inyong pag-uwi, uuwi kayo, karga-karga ninyo ang espiritu ng dominion, ng kapangyarihan at kapamalaan sa inyong mga buhay. Ang sagot ng iglesia ay ayaw ninyong uhulihin ng bahid, kaya kayo lumalabas na talunan, sugatan. Meron palang ganun, ano? Nag-service pag-uwi, ay natisod ako. Sugatan. Why? Hindi naiintindihan. Hindi nakukuha ng kumpleto ang mensahe. Alam naman ninyo mabuting balita, pag natanggalan niya na isang salita, negative na yun. Ang mabuting balita, matanggalan lang yan ng isang salita, negative na yan. Pero, kapag nakuha ninyo ang buong detalye ng mensahe, ito'y magiging kagalingan sa halip na sugat sa inyong mga spirito, sa inyong mga kaluluwa, at sa inyong mga katawan. Ay wala. Pag hindi nyo nakuha, baka sabihin ninyo, ay ako'y pinipintasan. Ako daw ay ganito. Ay naging chismosa na. Hindi ganon. Ang sinasabi dito ay salita ng Diyos. Alam niyo, sa pagsasalita ng misis ko, kami nakuha. Sabi niya, Year of Jubilee. Mapakahalaga nun sa akin. Dahil dun sa dumating na awit sa akin, let my people go. Ang ibig sabihin, pagpapalaya. Taon ng pagpapalaya. Minsan parang walang kabuluhan lang yung salitang dumarating sa iyo. Alam niyo, umiyak ko dun habang pinakikinggan ko yung awit na yun.
Kaya nag-message kagad ako sa mga leaders sa Diyos. Naluluwa ako sa awit na to. Dahil yun binabanggit ko noong New Year, wala akong message no, hindi ako nakaredy doon. Pero dumating sa akin yung message na yun. Paraon, palayain mo ang aking bayan. Hayaan mo silang magsisampa sa akin. Kaya ba nagsasalita ang misis ko pa ngayon na 2026 is the year of Jubilee. Wow! Yung palang ibig sabihin noon. Ang 2026, araw ng pagpapalaya! Palalayain kayo para sa inyong sakit at karamdaman! Papalayain kayo ng Panginoon sa inyong katustaan! Papalayain kayo ng Panginoon sa inyong pagsusugal! Dapat nakuha niyo yung baka sabihin niyo. Sasabihin, sugarol daw ako, sabi ni Pastor, wala akong sinasabing ganan. Palalayain kayo ng Panginoon sa inyong masamang bisyo! Yan ang ibig sabihin naman. Let my people go. Awitin muna natin. Awit! Tayo! Lahat! Year of Jubilee! Hindi pa tapos ang mensahe. Hindi po open. The day were slaves in the sand, but God reached down with a mighty hand, to split the sea, and we walked through. Now we cry out for our people too. Let my people go, let them go free. Bring them home where they're meant to be. From Gaza's chains, from fear and pain, let my people come home, yeah. Let the light of the rises again. We will walk, we will rise, we will stand. Let my people go, from the land, and the where I was born. We never left, and we never leave. It's our promise, it's what we believe. Let my people go, home to family. Our brothers and sisters, our soldiers, and this way on. The words that lie with hearts grown cold, but through the toils, fall and born, they will come back, see, and have their dreams. We'll find our way, and watch by grace. We'll open our gates, without hope for a while, and see back home, to the mountainside. I will bless those who worship, and curse him who curses you. The nations rage, but we still stand. We got a hope in the promised land. Let my people go. We have to live. We're honest land. Let me never leave. It's the love, it's what we believe. Let my people go home to Israel.
never alone at His right hand. Pwede na kayong maupo. Ang sarap na ngayong 2026 ay mayroon tayong pangitain. People will not perish because mayroong vision, mayroong pangitain. Na ngayon 2026, tayo ay ilalabas ng Diyos punong-puno ng kapamahalaan at karunungan. Tayo'y mga mamahala, una sa ating mga anak. Sabi ko nga, sa Sikenya family, wala akong makikitang mga bata sa labas. Walang ingay na marinig. Ipapractice natin. Ang hirap sa iglesia, pag hindi na ipapractice ang salita ng Diyos, nagiging baog, walang bunga. Subalit sa church, napakasarap ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Bawat mensaheng pinararating ay nagiging laman sa atin. Walang bagay na magiging mahirap, lalo't kayo ay tumutulong sa mga lalaki at babae ng kapamahalaan. Hindi ko kayang pamahalaan kayong lahat. Kaya mayroong tinatayong mga leader sa dadaanin, sa lilimampuin, sa mga 10-10. Tumatawag ang Diyos ng mga leader. Sa church, ang mga ama, kayo, ang mga leader sa inyong mga tahanan. Kung ang ama ay hindi alam ang kapamahalaan, kayong mga ina ang mamamahala. Tulong-tulong tayong lahat. Maipagtatagumpay natin ang taong 2026. Na masasabi natin, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Again, God is calling everyone here. Ang bawat isa ay tinatawag ng Diyos sa lugar na ito. Paglingkuran natin ang Panginoon. At kapag ito'y ating ginawa, kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Bibigyan niya tayo ng kapamahalaan. At ngayong 2026, isang matagumpay na buhay ang ipinangangako sa ating lahat ng Panginoon. Lift your hands and say, Hallelujah! 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 I occupy all my spiritual gates in the name of Jesus. You are going to have dominion. You are going to have dominion yourself. Anywhere you enter,
you go with your own atmosphere. You go with your own influence. Anywhere there is a demonic, they cry out and run for their lives because you are a man of authority. Saan man kayo pumunta, kapag napasok kayo sa mga demonic spirit, ang mga demonic spirit na yan ay maglalabasan. Sila'y magpapanakbo sapagkat makikita niya kayo na lalaki at babae ng kapamahalaan. Ang sakit at karamdaman ay alis. Ang kahirapan ay alis. Ang katuyuan ay alis. Sapagkat kayo ay ginagawa ng Diyos na babae at lalaki ng kapamahalaan ngayon. Tayo lahat ay tumayo. Sabihin natin lahat, I am a man and woman of God. I receive dominion. Power from the Most High God, and I will use it to beat the power of the enemy in my life. I will live with power and dominion in the name of Jesus. Kevin, you must go in the name of Jesus. Sickness, you must go in the name of Jesus. Kahirapan, sakit, karamdaman, kaaway, ika'y aking inuutusan, umalis ka sa aking buhay, umalis ka sa buhay ng aking mga anak, umalis ka sa buhay ng aking asawa, sa pangalan ng Jesus, umalis ka na ngayon! In Jesus' name! Amen and amen and amen. Let my people go. Let my people go.
They will come home. Our brothers, our sisters, our soldiers. Israel stand. Ever alone on Israel high. Let the people go. Home to our homeland. The land of Judah. Wherever our Israel. We have a land. And we'll never be. It's our pride. It's what we believe. Let the people go. Home to our homeland. The land of Judah. Wherever our Israel. We have a land. And we'll never be. It's our pride. It's what we believe. Let the people go. Home to our homeland. The land of Judah. Wherever our Israel. We have a land. And we'll never be. It's our pride. It's what we believe. Let the people go. Kaya natin ang sisalita na magpasalamat sa Panginoon. Mas tanghaling ito, lubos kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyong mayamang biyaya na kung saan ay kami naranasan ng iyong mayamang presensya. Na kung paano ang iyong sinalita, dalawa o tatlo ang makatikot sa iyong pangalan, ikaw ay dalawa sa aming malaking nanan. Kaya nga pinagpapasalamat namin Panginoon na kung saan ay tapat ka sa iyong salita. Na bawat salita na lumabas sa iyong bibig ay iyong mapapangyarihin. Kung paano ang taong 2025, ang salita na aming naranasan, mga kapahayagan ng iyong salita na kung saan ay pinaranas mo sa amin. At nandito ang taong 2026, panibagong salita na aming marinig na sa iyo. Na ito ang taon na kami palalayain mo sa lahat ng umaalipin sa amin. Sakit at karamdaman, kahirapan. Lahat na ito, Panginoon, ay iyong ipapagkalog sa amin sapagkat tayo sa iyong salita kung paano kami iyong minamahal. Na kung saan ikaw ang tumadalangin sa amin sa lahat ng bagay kami ay ginawa at pumuti ang aming katawan gaya ng pagputi ng aming kaluluwa. Kaya nga maraming salamat Panginoon sa iyong malalaki at umangin ko kung saan ay binibigyan mo ng kapamalan, binibigyan mo na yung mga salita. Sapagkat alam namin na bawat salita may yung pinalabas sa kanilang mga bibig. Alam namin ito Panginoon ay iyong papapagnarinig. Sapagkat nakita namin na ikaw ay napakabuting Diyos. At ang bawat isa sa amin ay sumasampalataya na kung saan ang lahat ng salita mo ay iyong sasakatuparan. Sapagkat ikaw ay hindi tao na magsisinungaling, anak ng tao ay magsisisi. Sinabi mo ba at hindi mo gagawin? Kaya nasasampalatayanan namin ang iyong mga salita, sapagkat alam namin sa pagsampalataya namin ito, ito'y magkakaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Salamat Panginoon at aming naranasan at aming natutunan kung paano ang iyong salita binigyan mo kami ng kapamalan at ng kapangyarihan upang ang lahat ng gawa ng away sa aming buhay ito'y aming mapagtagumpayan. At nandito aming dadalangin sa iyo ang bawat isa na dinala mo sa lugar ng sambahan ito. Alam namin na hindi kami uwi na kung saan italunan, kundi kami uwi na dala namin ang takas ng tagumpay. Dala namin ang iyong mga salita na aming naranasan sa tanghali ito. Sapagkat ikaw ay napakabuting Diyos, ikaw ay maawaing Diyos, at alam namin na kami ay tatawid mo sa lahat ng aming naranasan. Kung paano alam namin Panginoon na ang iyong salita na kung saan ay aming pinagkulay-kulayan sa araw ito, ito'y magkakaroon ng kapangyarihan sa amin. At kung paano ang iyong mga ninanais sa bawat isa sa amin sa inyong kaparaan at alam namin ito yung isa sa katuparan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi, when the time is right, I am the Lord will make it happen. Kaya nga kami sumasampalatayang lubos na lahat ng mapagpapala na kung saan ipinangako mo sa amin, ito ay aming mararanasan. Maraming salamat sa iyo at ianda mo ang aming katawan, ang aming buhay sa panibagong linggo na papasok. Dalangin namin muli ang iyong pagsama, ang iyong paggabay sa amin, at ang buhay na ito ay patuloy namin iaalay sa iyo. Patuloy kami maglilingkod sa iyo kasama ng aming buong sambayan. Maraming salamat, purihin ka, pasalamatan ka sa tanghali nito. Lahat ng papuri at pasasalamat ay aming binabalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ng sabi ng Amen. Announcement ko na upo sa pilit. Kung may tanong po